12, versikulo 1, paingon sa 3. Busa kay gilibutan man kita, nining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanang mga babag, o ang tanan nga nagbabag ka nato, o ang sala nga naghawid ka nato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo o hingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa cross o wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Last verse, palandunga kung unsa ang iyang giantos ug giunsa niya sa pagpailog taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya o mabugnaw. Dalaygon ang pulong sa Dios. Aron sa pag-welcome sa ato ang speaker, akong gitawag si Pastor Ronnie Roa. Na-bless ba ang tanan? Yes. Sa atong worship karon? Palakpakan si Lord! Pinakakusog na palakpak para sa Ginoo. Diba, training kanina sa kuhan, sa music, ihatag ang pinaka-the best nga na sa Ginoo. So dapat ang palakpak, pinaka-the best yun. O, palakpakan si Lord! Okay, glory to God. So karon di nato dugayon kay natay speaker nga gikan yun siya sa gawas. Gawas sa wikap. Taga-zikap ko ni siya sa una. Nag-church planting ko ni dito sa Naawan. Karon glory to God, gitagaan sa posisyon sa Ginoo. Munang gitawag diha nga be faithful, be fruitful, and devoted to Him. Nga walay lain ngadto sa atong Ginoo. Nga mao ang karon gitagaan og posisyon nga nahimo siyang district supervisor ug uban sa iyang partner sa kinabuhi naghihimong usa sa Ginoo si Pastora Hini Montes-Claros ug uban sa iyang mga anak. So dinato dugayon atong welcome ang atong DMS Pastor Larry Montes-Claros. Okay, a blessed morning sa Wicca Brethren. Morning. Naku akong kalipay pagpasalamat sa kahigayunan na usab na ako makabisit sa inyo hadiri. Makahimamat sa kaninyo, makakita kanyo face to face. At the same time, makaministeryo po pinagi po sa pulong yun sa atong buhi nga Dios. Akong appreciation po ngadto sa atong pastor diri sa Wicca family, kang Pastor Ronnie and Sister Imelda, uban sa iyang partner diri sa ministry, no. Salamat kayo. Ako nagtuo nga piling tanan inyong ginahimo tungod sa inyong commitment o kugma sa Ginoo. Dili man ni makapadayon kini nga buluhaton kung wala gyud commitment gyud ang inyong alagad sa Dios nga niya karon diri sa ani nga iglesia. So timely pod no nga nini nga kabuntagon nga ang mensahe nga akong i-share kaninyo karon kabuntagon mahitungod sa atong commitment diha sa Ginoo o sa iya usab nga buluhaton. Sa atong pagsugod, mag-aampo sa ta. Ginoo nining matahong kay adlaw, amo kang gidayeg og gipasalamatan tungod sa imong pagkamayo sa among mga kinabuhi. Among gi-recognize Lord padayon nga ikaw ang Dios. Aduna pay mga manindot nga katuyuan sa among mga kinabuhi nining adlaw. Yes, Lord. Salamat sa favor nga padayon namo ma-enjoy kini nga kinabuhi o padayon namo Lord masinati ang mga bag-o nga mga butang na gusto nimong ipasinati ka namo Lord nining adlaw. Yes. Labaw sa tanan mga espiritual nga mga panalangin o material nga mga panalangin Lord nga mong ma-enjoy nining adlaw Dios. Yes, Lord. Tugutin Lord nga nining nga kabuntagon sa among pagpadayon sa among panimbahon. Dili lang nga mo kay ikaw gisimba pinagi sa mga pag-awit. But also Lord amo kang ginasimba pinagi sa pagpamalandong sa imong pulong. Amen. Tugutin Lord nga kini nga pulong nga mo karon pamalandungan. Padayon kini nga maghatag ka namo og kalipay, kadasig, kainit Lord sa pagpangalagad ug dalikon sa among commitment nga nakanimo Yes, Lord. Lord. Jesus.
Ako, as your servant, as your mouthpiece, Lord, hindi nga kabuntagon, I recognize, Lord, na wala ko'y mahimo kung wala yun ang imong presensya. Kung nagipangayon na ko, Lord, ang imong empowerment, your anointing, your heavenly wisdom, Lord, be upon me. Yes, Lord. As I share your word, Lord, this morning, O God. Amen. So, Lord, tugot na dili mahimong kawang ang mga mensahe nga mo karong pamalandungan, Lord. Dalaygon ka, Lord, sa mulay katapusan, imo ang tanang dungog ug gahimaya. Diya lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga mong Ginoo manuluwas. Amen o amen. Okay. Ang mensahe nga atong pamalandungan karon ini nga kabuntagon is strengthening commitment. Kung sa Bisaya pa na paglig-on sa saad or paglig-on sa pasalig. Sa musugot sa dili, no, nga nakapaspas ang panahon karon. Mura malagbag o pakaytang nanaad atong Enero, no? Natay mga panaad sa unang sa pagtungtong sa tuig sa 2026, daghang kitang mapasalig na karon tuiga sa 2026. Baguhon na gyud nako ang akong estilo, mag-diet na gyud ko. Karon tuiga kinahanglan nga i-improve na gyud na akong lifestyle sa akong pagpangalaga diya sa Ginoo. Pero sa musugot sa dili, nay mga panahon nga diin say malimtan na nato, no? Kato atong mga pasalig o katong mga panaad atong tuig sa 2026. Idilabatan ninyo diri nga naay mga pasalig o panaad niadtong pagsugod sa sulod sa tuig sa 2026. Nawala na ninyo magampani karon, nalimtan na ninyo, no? Sa tinuod lang ianap kita karon sa bulan sa August. Nga nakapaspas. Pag mahuman na po ning August, pag muingon na ganyan bear, murag doon na po na mag-December na po, no? O nga nakapaspas ang mga katuigan nga o bulan nga ato karong nga sinati. Makaingon ta nga dali ara matapos ni tuig oy. O nga nakapaspas ba, no? O nga nakapaspas. Muna kung ato bitang sayangan bitaw ang panahon, dili na ra bagid nato tumabalik. Kay katong mga adlaw nga nangagi history naman lang to. Mahimo na to siyang history. Kini karon kini present nato, it's a blessing para kanato nga gihatag sa Ginoo. Another day, it's a miracle. Wa man ta kabalo sa sunod adlaw, di ba? Wa man nato. Kani i-take nato is a blessing. It's an opportunity nga ding gitugot sa Ginoo nga kita makapadayon sa pagsinati sa iya gyud nga mga panalangin. So, ang atong mensahe, ang title nini is strengthening commitment. Yang atong patukuran ang kagani nagibasa man sa atong scripture reader diya sa Book of Hebrews chapter 12, 1 to 3. Pangutanan ako, what is commitment? Unsa ba ning commitment? From the New Webster Dictionary, it means a promise or pledge to do something. Ato pag yung binisayon, usa ka saad o pasalig nga mubuhat og usa ka butang. May mga pasalig ng mga saad. Nay other definition, ingon pa diha ang commitment is what makes a dream into a reality. Makabot nimo ang imuhang mga damgo sa kinabuhi kung aduna kay commitment, kung committed ka. Another is, it is the action that speaks louder than words. Na dili lang nagbase sa storya, kundi imong gihimo. Another definition, it means making firm choice, a firm choice. Kung gusto ta maging successful yun, commitment is a need, not an option. Need nato siya, dili siya option. Sa atong relationship, we need commitment. In every relationship, we need commitment. Sa atong family, na kung dili ta committed sa atong pamilya, dili na to mas-provide ang mga panginahanglanon. Kung ang usa ka magtiayon o usa ka bala, dili siya committed usab sa iyang spouse, malimtan na niyang iyang mga panaad ug mga panumpa sa dihang dito sila sa altar sa kaminyoon, dili mahimong successful ang ilang marriage life. Kaya diya sa naman kay panaad, naman kay covenant, diba, nanumpa man ang magtiayon, diya sa kan, for better or for worse, till death do us part. So muna iyang commitment nga diin, kinaunsa man, antos kamatayon, mag-uban kita.
Muna siya, muna nga na sa pamilya, sa marriage life at the same time sa family. Kinahanglan nga di nagi kay commitment. And also, isa sa imong friendship, dili mo laho tayo ang inyong friendship kung wala mo sakto nga commitment uban pa. Sa mga estudyante, kung dili gyud sila committed sa ilahang pag-eskwela, dili na sila magtinarong og eskwela, maglakwat sa gina. Ang ilarag yung hibaw na, mag-uyab-uyab ra kita. Pag-ando rin, mga buntis na, wala na. Kaya dili sila nga naka-committed kayo sa ilang pag-eskwela, di sila nga naka-seryoso. Bisan sa atong trabaho, no? Sa atong mga trabaho. Paglabos sa tanan, sa ato ang simbahan, sa atong church. Kinahanglan na ato ang commitment. Kaya kung dili ta committed, bisan sa ato ang church, diri sa aning nga iglesia, diri sa wika, walay mahitabo ang ato ang journey sa pagpangalagad sa Dios kung dili ta committed. Mahimo ra siyang tapaw ang ato ang pag-ari diri nga murag magkontento na lang ta nga makaawit ta, makasimba ta. Pero Domingo na po to. Wala na tay commitment sa atong church. Kung wala tay commitment, dili mulambo o muswag po ang ato ang pagpangalagad diya sa Ginoo. Kita as a Christian, commitment is a need, not an option. Kita nga Kristohanon. Kinahanglan ang ato ang commitment diya sa pagpangalagad sa Dios. Dili sa Book of Hebrews, chapter 12, nagpahinumdum kini kanato nga ang tinuod na pasalig dili lang mahitungod sa paghimo og desisyon nga mosunod kang Kristo. Di ba? Sa dihang nabautismuhan ta, nanong pinakita nga pang bautismuhan, natay mga commitment. Sa dihang i-unload ka dito sa tubig, lumsan ka ni pastor, dili, ituslok ka dito sa tubig, naa kay panaad niya na. It symbolized nga diin, mubiya na ko sa akong karaan na kinabuhi. Sa diyang paghawas nimo, ang verse nga din atong gihuptan diha sa 2 Corinthians 5:17, di ba? If any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, the new has come. So, paghawas nimo, signifying nga din bag-o na ka. Bag-o na ka diha sa Ginoo. Ang imong karaang kinabuhi, imo na tong gilubong. Gilumsa na to nimo. Bag-o naman ka. So muna ang imong mapanaad na Lord, sugod karon imo na ako. Surrender na nako akong kinabuhi. Sugod karon dili na ako ang magbuot sa akong kinabuhi, kung dili ikaw na. Sugod karon katong ako ang mga dili maayo nga mga binuhatan, dili ko na to siya himuon. Sugod karon imo na gyud ang akong kinabuhi. Ang akong matag desisyon, ang akong mga planos kinabuhi, ikaw na ang matuman. So, kini naglakip sa paglahutay. Dili lang diha kutob. Kini naglakip din sa paglahutay o pagpadayon samtang nagtutok lamang kang Jesus hangtod sa katapusan. Muni siya din sa Book of Hebrews nagpahinumdom kanato. Nagpasabot kini nga biblikanhon nga pasalig labaw pa sa paghimo og saad. Kini ang matinud-anon nga pagtuman niya na nga sa bisan pa kung kini mahimong lisod. Kay kini nga itong pagpangalagad dun sa Ginoo igsoon, naa gani tayo usahay mga awit nga bisan sa mga problema, bisan sa mga pagsulay, dili ta dapat mabalaka, no? Kay anaa man ang Ginoo nga magatabang ug magauban kanato. Meaning to say, oriented ta nga kining atong journey sa pagpangalagad sa Ginoo, naa na siya, kabahin na sa atong journey sa atong pagpangalagad sa Dios. Meaning, dili ta exempted niya ng mga problema nga ato ang masagubang. Dili, porke nga naging Kristohano na wala na tay problema. Hamugaway ang atong kinabuhi. Kaya bisan sa atong mga pag-awit, ato nang gi-declare nga naay mga problema. Ingon pa gana, bisag kuso-kusoon pa sa mga problema, dili na siya maoy reason nga diin kita mo give up sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo. So naata aware ta niya na daan sa ato ang kining ato karon nga pagpangalagad sa Ginoo. So munang importante kay igsoon ang ato agyod nga itawag nato nga commitment. Kung tanaw nato ang background ini, importante masabtan nato unsay background ba ni Hebrews dinhi sa 12 verses 1 to 3. Kining Book of Hebrews was written to Jewish Christian nga nakatubang pud sila sa gitawag nato persecution, rejection,
and discouragement. So, ang pagsulat ni address ni sa mga Kristohanon po, itong mga Jewish Christian, mga early Christian, na nagatubang sa mga persecution o rejection. Tiyaw mo na, no? Kung tanaw ni mo ang mga early believers, ilan yung nasinati ang mga persecution, rejection, and discouragement because of their faith diha kang Ginoong Jesucristo. And some had already suffered publicly, lost their possessions, and grown weary under pressure. Muna, babasa nato na diya sa Hebrews 10:32 to 34. And as hardship increased, they were tempted to give up on Christ and return to their former way of life, where following Jesus would no longer cost them so much. So, tungod sa mga pagsunay, matinta sila nga, dili na lang pumupadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kapoy man. Grabe man giday ang kalisod. Naanay mga ungana nga klaseng tentasyon. Sumuni ang background ning Book of Hebrews. Makaingon ba ta nga relevant po di sa tuwa karong nga panahon? Yes. Makaingon ta relevant po. Sa ato pa nagapanghitabo ni sa unang panahon until now nagapanghitabo po para kanato. So kung tanaw na to ang background ning Book of Hebrews, kita gipahinumduman ta o gidasig ta, no? Kay kato day mga early believers nga nauna sa tuwa, nisnati po rin sila ni ini nga klase nga mga pagsulay sa kinabuhi. Muna, after presenting the heroes of faith in Hebrews 11, sa diri sa Hebrews 11, diri sa Hebrews 11 gud naa dito gitawag nato nga mga heroes. Before ta mo proceed sa chapter 12, diha sa Book of Hebrews 11, gipresent diha katong mga heroes, meaning to say, katong mga witnesses nga milahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga nahimo silang modelo nato ba? Nila ni Abraham, nila ni Noah, nila ni Abel. Sila nga mga gitawag nato diya sa Book of Hebrews chapter 11, mabasa nato nga kini sila justified by faith, himo silang natarong sa Dios tungod sa ilang pagtuo diya sa Ginoo. O kini sila milahutay sa ilahang journey sa pagpangalagad din sa Dios. So after nga gi-present ni sa writer, the writer turns to his readers and reminds us kita them, no, that they are now running their own race of faith. Kita po mismo naabot ta, nagdagan po ta o naabot ta yung race nga din ato pong gidagan nga ato pong sugubangon sama po sa ilaha. So din sa Hebrews 12:1 to 3, call believers to persevere, no, by laying aside every hindrance and every sin, running with endurance and fixing their eyes on Jesus. So the Christian life is not about starting with excitement. So good lang ta, kani bitang bagotan na bautismo, excited kita no. Dasig kistanan. Kanunay makita simbahan. Dili naman diya kutob. Ang ginamin diya, but finishing with faithfulness. Humanon ginato, uban sa kanang pagkamatinumanon. And the same Jesus who endured the cross now strengthen his followers to endure their own trials. So the message is simple yet challenging. Don't quit when the race gets hard. Kita sa tinulang igsoon, kining ato karong gisudlan, usa man pud ni gihambi ulagway manini ako sa Pablo nga usa pud ni ka lumba. No. Keep your eyes on Jesus because he is both the reason we run and the one who will bring us safely to the finish line. So, the question is, as Christians, why is commitment needed? Kita nga Kristohanon. Dili sa Book of Hebrews chapter 12, 1 to 3, makaingon diri, simple yet serious and weighty reason. Simple. Pero naay mga bukat ng mga rason. Una, dili sa verse 1, we have a cloud of witnesses. Ngano kitang Kristohanon is commitment is needed? Una, pagpahinumdum ka na to, we have a cloud of witnesses. Gimension diri sa verse 1 sa Hebrews. Usay sa atong una-una kaning witnesses mga marites ni. Kanabita magtan-aw lang mga sayop. Pero dili ang context diri sa Book of Hebrews, kining witnesses mao ni silang mga believer
diha sa Ginoo nga mi-survive sa ilang journey. Muni siya maghatag na tong inspiration o motivation sa atong padayon nato nga journey sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya the moment nga diin gikuan ko nimo sa gidawat si Ginoong Jesucristo as your Lord and Savior, your race start. Nag-start ang imong race. Matag usa sa to aduna tay race. Natay race. Niapil na kaani nga race. So, makita na to nga din sa verse 1, we have a cloud of witnesses to inspire us nga diin makamotivate sa tuwa nga padayon kita sa atong commitment diya sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Magkinaunsa man. Kay mismo kining mga nauna sa tuwa, sila makatestify nga din despite sa mga challenges nga ilang na-encounter, sila faithful nga mitapos sa ilang journey sa ilang kinabuhi. Amen. Kung nahimong possible silang kinabuhi soon, mahimo kung posible kanimo kanako kanatong kanan. Ikaduha, makita na to, there is a race set before us. Muna akong ginamin. There is a race set before us. Sa literal nga race, kung tanaw nimo, nga naay linya, no? Nasa lay linya. O, nasa lay linya nga dapat ilang subayon. Dili sila pwede mo tipas diya sa ilang linya. Dapat sa ilang pagdagan, diha sila ma-disqualified man sila. Kinahanglan nga mo pag sila sa rules. Nga unsay dapat diya. Diya yung kasubay sa imuhang linya. So, kita nga mga Kristohanon, pinumduman natin son. Nga karon nadawat na nimo si Kristo as your Lord and Savior. Nag-start na ang race nimo. Nanakay race. Kung pila naman gani ka katuig sa imong pagpangalagad sa Ginoo, kung ana na pud kalayo ang imong pagdagan sa imong race. Yeah. Ya hinumduman nimo usahay, may tendency usahay nga diin sa ato ang race na ay mga challenges sa ato nga kinabuhi, no? Sa ato ang race. Hinumduman lang nato managlahi ni atong race. Dili ta magkapariha. Do pariha ta nga nata sa race pero naglahi ang ato ang journey sa atong race. Dili man ingon nga pariha ta tanan o kasinatian sa kinabuhi, di ba? Nga atong challenges sa kinabuhi. Dili magkapariha. Nay usahay. Pero dili gid nga na ka para bitaw ng kasinatian sa mga apostles sa ilahang race. Dili piaw ang ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Kay wala biya sila mamatay sa edad na katigulangon, no? Namatay sila bata pa tungod sa ilang pagtuo diya sa Ginoo, sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. O managlahi ang ilang gitawag nato kasinatian. Lahi pod ang way of death nila. Lahi pod ang way of death nila. Lahi pod ang gitawag nato challenges pod sila nga kinabuhi. Usahay kini nga to ang race usahay makaingon sa Lord, mas maayo man ang iya diya Lord. Okay mo kay na siya diya Lord. Labi tayo uban nga masina dito siya sa iyang igsuon nga nangalagad sa Ginoo sa may pana sila kay hamugaway kinabuhi. Parehara mo kita min nangalagad sa Ginoo. Yes. Ano pait man kini sa para bitaw tong sa kamiyembro namo nga dingon nga ako biya pastor faithful di ko naghatag og tithes. Kana di mo kada siya faithful ko. Okay mo kay siya ako naglisod mo. Sa ko mahatag mo ko sa kong tithes. Nabi tayo nga na mga pagmahay ba. Muna giingon nga di natay mga way of lahi-lahi pagdilgod sa Ginoo sa tuwa. Lahi-lahi man gud ang kanang bitaw pagmold sa tuwa ang kinabuhi. Nay gustong i-address lang si Lord sa imuha. Kay maybe sa iyang attitude, sa iyang character ginabuild up siya. Kay pareha ko datong sa kamembro namo nga di nasakit siya. Elder na siya. Sa dihang gibisitahan siya, ningon man siya nga, nganong ako may gitagaag sakit na matinumanon man ta kay ko sa simbahan, hay nang badlungon kay sa simbahan, wa gyud gitagaag sakit, adi ko na pidipot. Di man nimo pididiktahan ng Ginoo. Mao po na imuhang race. Wa ta kabalo nganong gitugutan ko sa Ginoo nga ana ang iyang way of sa iyang journey, sa iyang race niya. Kung dili ta pwede magdikta sa Ginoo. Mata ko sa to lahi ta og gidaganan sa atong race. Pero padayon ta usa ra atong finish line. Ang ending na to usara gyud nga maabot ta dito nga maabtan ta sa Ginoo nga faithful ta nga nangalagad gyud sa Ginoo. Amen. Pero hinumduman lang nato. Ayaw ikumpara ang imong kagalingon sa uban. Ayaw kasina sa uban. May na siya di magani kasi simba ako di na lang ko magsimba oy. Parihar mo dai. Ana, ayaw. Kung nasa imuha
Niya nang abahin, i-correct man kana. Na sayop din niya po nganong i-compare mo din ako akong kagalingon. May man na siya kay iuswag manuod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Nilambo man siya. Ako maara man gyapon ko diri. Kaya nausap po nga way nga din ginakorek ta sa Ginoo kung naapata sa na ang sitwasyon. Kami bitaw mga pastor na naglahi man mi og level. Di ba? Kami sa una, mainggit man mi sa una nga, haya kay ni pastor amoy. Siya may sa ng pastor, siya may dato sa mua. Parihara man jud ni Ginoo nga mong gilagaran. Di ba mga anak mo no? Kung dili man dapat niya na, lahi man ta. Lahi man pud og journey si pastoran sa iyang pag-ministry. Lahi man siya kasinatian. Nganong niabot siya diha nga level. Mutanaw po sa mong kagalingon, lahi man pud ang iyang way o paano na start niya ang ministry, manong nga anak siya. Muna, lahi man tao pag-deal sa Ginoo. Na kami pong mga pastor, dili man pud ni pareha og level. Para bitaw sa mo karon. Wala man kong magdahong nga mahimo kong district ministry supervisor. Pareha man ni mga pastor tanan. Wa may taas sa mo. Medyo nalay taas tingali ako taas og height ko gamay sa ilabong uban sa mga pastor. Pero may labaw sa mo. Kaya nga naman, pareha man ning gitawag sa Dios, giluwas sa Ginoo, pinaagi sa grasya. Ug mao ra pong dugo nga gilimpyo sa moa. Kanang dugo nga gilimpyo sa inyo ha, ug sa moa mo ra gyapon dugo abot. Puro lahi lang ning nga level ang pagtawag sa Ginoo sa moa. Ug lahi lang pud ang inyong level sa pagtawag sa Ginoo sa inyo ha. Ang gusto lang gyud sa Ginoo sa matag usa sa tuwa, nga while gadagan ta nini nga race individually, maging gusto sa Dios nga makita ta nga faithful ta nga nangalagad niya. Mora mo gini makita sa Ginoo sa tuwa. With regard sa tuang mga kasinatian, si Lord na nasayod niya na. Paano ta niya iligon ta niya despite sa mga challenges na itong ma-encounter while nagdadagan ta nini nga race. Amen. Ingon pa direksyon sa ikatulo, the race is never easy. Mo bitaw nagingon nga ang race daw kini dili gid sayon. The race is never easy. Kining mga runner, di man gid sila ingon nga basta-basta na ilang pagdagan. Kung literally ka ng mga runner, naadi sila yung mga kasinatian na makapaluyag din sila ba? Ma-discourage din sila. Kaya nga naman, sa ilang pagdagan, dili na ingon nga, pamugaway ang ilang pagdagan. In the same manner, sa tukod, kining ako ang race. I do not know kung saan nga klaseng problema nga inyong na-encounter karon. Wa ko mahibalo sa inyong mga struggles sa inyong kinabuhi. Pero timely po ni para kanato nga kita gipahinumduman nga kining race nga tong giapilan dili ni siya sayon, dili ni siya tiyaw. Dili ni siya tiyaw kining nga race nga ato gyud nga gisagubang karon. Natay mga klase-klase nga sinatian nga dili nato usahay masabtan. Napikan ta kaganina nga nay mga problema nga atong ma-encounter, iya tapos dili nato masabtan no. Nato mga nga lyrics. Nami, wag na ko ni ma-share sa inyo ha. Dating member mo ko sa SAM, nami kauban nga membro sa SAM, bago lang po siya naka-encounter din sa Ginoo ba. Bago niya nadawat si Ginoo sa Kristo. Sa dihang nag-start na iyang race sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, na siya'y gitawag na to kasinatian nga makaingon ka kung ako ana maron maglisod ko. Makaingon ta grasya din sa Ginoo. Kay sa iyang experience sa una, sa una kay wa pa tingali mo kabot ning mga panahon na. Ang TV sa una may antenna pa man, karon cable naman. Sa una may antenna na tiyo ko ni ba kung mayong signal, clear ba ana ba? Kato among kauban sa SAM, babae man to siya, nakatrabaho man siya, salamat sa Dios na nakatrabaho siya. Ang iyang damgo ra gyud nga ang iyang papa mapalitan og TV. Kay tiguang naman. Para at least may kalingawan po ta ang iyang papa. Dili ra to boring ang senior citizen ba. Malipay na magtan-og news ano ba. Nakapalit sa TV. Nya kay sila ra man duha, nya babae siya. So siya gyud ang magtungtong dito si babaw sa sin, sa top. Kaya yung papa mo tanaw kung musing niya siya, okay na, tinaw na, ano ba? So, ituyok taon niyang antina dito. Sa sa man dia, pa, okay na. Sa okay na, ano ba? Naputol mo ng usa ka alambre nga nagkupot bitaw kanang di ba anaan magbantingan ng alambre.
Naputol man ang usa ka alambre kaysa sige ni kuyok. Naputol. Suwa na out balance ang antena. Dito na pandol dito ni sandig sa poste. Sa Meralco. Oh, poste sa kuryente ba? Di pag sandig dito, kuryentihan siya. Kay tubo man ang haligi. Sayang antena tubo man, di man kawayan tubo. So, grabe yung kuryente, ang impact. Nang buto na yung dugan, babae man. Ya kani iya diri nga putput ni yan diri. Yan diri ana ba? Yan so ayan dagway sunog, pati ang lawas sunog yun. Sunog. Nabago siya ng alagad sa Ginoo. Bago ra siya nabautismuhan. Bago ra niya na surrender ang iyang kinabuhi diya sa Ginoo. There comes nga din ay challenges sa iyang kinabuhi. Pagsulay siya ang kinabuhi. So kami nga mga kaubanan niya, prepared nami nga paano na mo siya i-comfort. Kaya dito mo sa Maria Rina gi-admit. So, sabot nami kanang wala gyud tay mga negative words nga isulti. Paano na to siya ma-comfort. E natural sa iyang sitwasyon, humanly speaking, ang atong una gyud, ma-discourage, di ba? Discourage mo ganita kung mawala ang tag sa trabaho. Kana pa nga diin mahibaw ani mo nga dalaga pagod siya gud. Ninyo unon gusto pa tong magninyo. Ya kung ang iyang physical nga bahin na damage na. So ready na mi dito, premi ya nagatami sa fan. Kami nga grupo mga taga-Sam. Pagtanaw na mo sa iya, murag maghilak ni magtanaw sa iya. Kay wa man siya magsigda sa kanabitang nga nay panapton. Pungtod siya pero ang gibutang sa iyang gibanig niya kanang dahon saging. Magpilit man kung panapton. So dahon saging ang iyang gikahigda sa iya. Ano ba? Kaya para dili ra magpilit. Anak kanindot lang kay pag-abot na mo sa iya ha, pagkakita niya sa mua. Instead na among expectation na maghilak, mag-uul, nag-smile man siya sa mua. Wala gyud ni pulong nga nalitok. Kay siya ra gyud naghatag og mga words of encouragement. Mga na ba? Mo to'y race nga iyang gisagubang, pero ang nakanindot lang kay despite atong challenges iyang kinabuhi, nindot ang impact para sa iya. Instead nga mugi up siya, mo surrender siya sa pagpangalagad sa Ginoo, i-blame niya si Lord. Nagpasalamat paghihapon sa Ginoo kay buhi pa siya. Ang uban nato na pag namatay na lang ko kung ngani naman lang akong sitwasyon. Pero gipasalamatan paghihapon niya nga buhi pa siya. Kaya doon na pa yung manindot nga katuyuan ng Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Nindot kay paminaw na igsoon, di ba? Pero makaingon tama kung ako ka sa iyang part, murag lisod. Muna managlahi kita, di kita ito makumpare na itong kagalingon. Gingon lang nga, the race is never easy. Dili sayon. Pero nasayod ko nga ang matag kasinatian nga ihatag sa Ginoo sa to, makaya na to. Tagaan ta niya og mga challenges paano na mag-strong atong faith na makaya na to. Dili pinagi sa tong kagalingon, pinagi ra gyapon na sa gahom ug sa grasya sa Dios. Kay kita lang tao igsuon, normally kita nga mga tao dali kita ma-discourage ug dali kita magmahay. Pero pinagi man na sa grasya ug gahom sa Ginoo, kita gaan kay kalig-on, confident nga din matubag sa usaman ng mga problema sa atong kinabuhi. Ang ikaupat diri is there will be hindrances that will entangle us. Inumduman na to ang usap ka factor nga din usahay mawala ta sa atong commitment tungod nining mga naayusay mga hindrances. Kurang gi-mention diri sa Bible sa Book of Hebrews. Usa sa mga makakuwala sa atong commitment is kining sala na to. Kanang nabata tay mga bagahe pa nga wala na pag ginato fully surrendered diya sa Ginoo. Mao pud ni siya makapawala pud ug makapaluya sa atong commitment. Na dili ta maging seryoso sa atong commitment kung naa pa gyud tay hambing nga mga gitawag nato mga bagahe sa atong journey. Ikaw ako ang nasayod niya na usa na nga mga bagahe na makaingon ka nga paano nga na man akong performance sa pagpangalagad sa Ginoo no? Dili man jud ko nga na jud ka faithful. Dili kay ko nga na faithful nga mosimba. Dili kay ko nga naka-faithful mo participate sa buluhaton sa Ginoo. Pasagdan pero mala si pastor lang oy. Bahala na sila diha. Ang ako lang mag-enjoy ako diha matag Domingo. Ngano nga naman akong attitude. Ngano dili man kay ko cooperative.
usa man na siya nga factor igsuon kung naatay mga unsettled issue pa sa atong kinabuhi. Kini nga tuwa ang commitment, dili kayo siya ligon, mahimong ligon. Muna gingon diri, there will be hindrances that will entangle us, no? So, hinumduman nato kung unsa na nga mabutanga. Ikaw raman ug ang Dios ang nasayod niya na kanang mabutanga. Kung naamang gani na siya, dili pa man pud ulayan tanan. Kini lang gipahinumduman ta niya. Kay importante gyud igsuon ang atong pagpangalagad sa Ginoo, kining ato ang commitment. Kaya kung wala commitment, nahimong way kapuslangan kining ato ang journey. May possibility nga mo give up ra kita sa ato ang race. Mubalik ra kita. Muna siya igsuon. So, now, after we have learned all these reasons, why we need to strengthen our commitment? What is now our application to God's message? Unsa may atong application nini nga mensahe? Muni siya usa ka hagit, no? Sa pasalig nga nagsusi sa kasing-kasing. Okay, wake up, brethren. Before we close in prayer, I don't want you to think about the person sitting beside you. Ayaw na ako ng naasin yung tapat. Ayaw na. Ayaw sa nauna-una ay mong asawa. Ayaw sa nauna-una ka ng imong mga anak. Ayaw sa nauna-una ang inyong pastor. Just one part, few moments lang sa na I want you to stand before God in your heart. Ningon diri ang Hebrews, the writer of Hebrews, ingon siya, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. So let me ask you, kung tanong ko sa inyo, are you still running or have you quietly stopped? Muna yung mga pangutana, ikaw rin hapon. Ikaw rin mo tubag sa imong kagalingon. Perhaps you are still attending church. Ika. You are still singing the songs. And you are still serving in ministry. Apan kung matinud-anon ka at tubangan sa Dios, ang imong kasing-kasing wala na sa dapit diin kini usa ka kadasig sa una. Ikaw ra igsoon ug ang Dios nasayod niya na. Kung imong kasing-kasing ba napabaghapon ka kapitang unsa ka kamainiton o kadasig sa imong pagpangalaga diya sa iya. What has become more important to you than Jesus? Or unsa ang nahimong mas importante kanimo kaysa kang Jesus? Nahimo na bang prioridad nimo ang imong career? Basin dili na si Jesus ang imong prioridad. Basin ang imong ang career, ang imong kitadaan at importansya. O basin pa nga din napulihan na sa kinang gitawag na to nga kanang nahimo na bitaw nimong comfort zone o kaharuhay, dili nakakabalo mo atang sakripisyo para diya sa Ginoo. Or ang imuhang kabisi na kay kastanan. O dili na kayo ingon nga nakakadasig sa paghimo sa buluhaton sa Dios. O tingali ang mga disappointment nga mo'y hinungdan nga din ikaw na bugnaw na sa imuhang lugma diha kang Kristo. Okay, kisi na kay kastanan. Hinungduma lang nato mga igsoon, anything that takes the place of Jesus
has become a hindrance in your race. Muna siya mga hindrance. Para sa ato ang reflection no nini nga kabuntagon before I end no. Let us answer this question in our hearts. And this is between you and the Lord. Ikaw lang, huwag ang Ginoo. So, mabasa matingali ninyo diha sa PowerPoint. Bali mahimo na kong pabaon sa inyo. Nini nga Domingo. Una dire is, what is God asking you to lay aside today? O unsa man ang pahilayo kanimo sa Dios karong adlaw? Is it a hidden sin? Tago ba kini sa kanang gitawag na to nga sala? Or kanang gitawag na to unforgiving spirit? Espiritu ba kini nga dili mo pasaylo? Or a wounded heart? Samdan ba kini nga kasing-kasing? Muning mga butang nga igsoon nga dapat gusto sa Ginoo nga ato ni isang kuway. Kay mao pud ni makapaguba gyud ug dili kita makalahutay sa atong commitment. Kung natay gitaguan nga sala o espiritu nga dili ta kabalo mo pasaylo, kining samdan na kasing-kasing. Kay kini ra bang samdan o kasing-kasing, very sensitive kayo ni. No? Yeah, tapos another is a divided loyalty. Labahin na pag ang imong pagkamaunungon. Gusto ko na sa Ginoo nga dili taw ngana no sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga ma-divide ang ato ang loyalty nga kaniya. Or a habit that slowly weakens your walk with Christ. Usa ba kini kabatasan nga hinay-hinay nga nagpakuyang sa imong paglakaw uban kang Kristo? So kini mga butanga nga ikaw ra mismo ang mutubag pod nini. Mamalandungan nato ni siya. Kung kini bang mga butanga mao ba ni siya hinungdan nga ang ako ang commitment niya sa Ginoo mo nang usahay dili kayo luya. Usahay mag off and on ang ako ang commitment niya sa pagpangalaga niya sa Ginoo. Mga igsoon, sa akong kini ako mga igsoon diri sa wake up, ayaw pagbiya nining dapita nga dala gihapon ang mga butang nga gipasurrender ni Jesus kanimo. So ibili nato ni siya kining mga butang nga gusto ipasurrender sa Ginoo sa ato. So dili nato tugutan ni nga ato gihapon ni siyang bitbitin human sa atong panibahon. Kung tan-aw nining mga butang nga din naaman ni siya, dili nato siya tugutan na mao ni siya mo control kanato. Kay nagtuo ko igsoon kung kini siya sa ato ang journey o sa atong race, bit paghihapon nato ni mga butanga, bugat kayo ni sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo. Ug bugat kay ni sa atong commitment. Maglisod tag fulfill sa atong commitment kung bit gihapon nato ni mga butanga. Pait kayo. Labaw na kung natay mga sala nga kung itag-taguan pa. Pwede biya pod na diin mo tindog ka diri sa tubangan na muawit ka kung naa ka gitaguan mo sala. Pwede gihapon igsuon na maayo kay kamo ampo pero dili ka mapinasayloon. Pwede pod nga naa ka ra gihapoy gidumtan nga mga kauban nimo. Naa ka ra gihapoy kauban diri nga di ka ganahan mo tan-aw siya now. Yung panahon sa tinglaman no, likayan nimo siya kay di ka ganahan na naman ko dito hanaw. Hanaw, di ko gunahan magtan-aw sa iya. Magsurok kita kung duguan ni. Posible gihapon na sa igsoon. Nga naa ka nang naagihapon sa atong kasing-kasing. Ug labaw na sa tanan kung samdan ta og samaran pagihapon ta. Dili pagyapon ta gil. Ug labaw sa tanan ang atong loyalty diya sa Ginoo. Posible gihapon nga naa ta diri nangalaga ta sa Ginoo pero ang atong loyalty divided. Kay usahay lahi ang atong mga priority sa atong kinabuhi.
Muna, akong mga encouragement sa inyo ha, nanini nga kabuntagon, dili nato siya tugutan, nga ato gihapon ni siyang bitbiton. Kitagaan tag kahigayunan sa Ginoo, nga ato ni siyang fully surrendered nga na kaniya. Kaya after this, maghimutan nining itawag na to na commitment na po na to. Kining pag-ambit na to nining the Lord's Supper, no? Kini kay magpahinumdum gihapon ni sa tuwa ang atong commitment diya sa Ginoo sa atong journey. So mahimo kini nga nini nga kabuntagon, damo pa ginato masilyuhan ang ato ang ang ato mga commitment o ma-recommit na to balik ang ato ang mga commitment niya kami. Nung duman natin igsoon nga usab nga din, if your race ended today, mahuman ang imuhang race. Sabi saya pa na kung mamatay na kakaron, kaya diyan man kung mag-end ang mong race, ito patay na tanya, di ba? Would you be able to say, Lord, I remain faithful? Makaingon ba ka niya na sa Ginoo? Nagpabilin ka nga faithful. Not perfect. Dili ko nga perfect kay wala man gyud perfect para kanato diri. None of us na diri nga perfecto, but faithful. Amen. Faithful ang ginapangita sa Ginoo. So, would those closest to you, na imong masuod, o imong anak, imong asawa, imong bana, imong higala, makaingon ba siya nga kana siya nagkinabuhi gid na siya diya kang Kristo. Para kita kang Apostol Paul, ingon si Paul nga, for me to live is Christ and to die is gain. Para kang Paul, madagan makatestify na sa iyang journey hangtod siyang kamatayon, nagkinabuhi gyud siya nga naa diya kang Kristo. Mabitaw na usahay, kung magtanaw ko na ay mamatay niya, butangan niya o for me to live is Christ and to die is gain niya. Kanang tawhana wa ginasukat mo sunog simbahan, dili na tukma kanang bersikulo. Dili pwede na siya mo ibutang. Ang ayan lang na ibutang katong mga Kristohanon nga nangalagad yun sa Ginoo kanang bersikulo sa ayon magsunog-sunog ra man gud gere butangan ra din dia for me to live is Christ. Ya, kapalahong mo pa ni tawhana nga nagkinabuhi bago ni kang Kristo, wala ni magkinabuhi. Ang iya lang para ati sa iyang lumon, balaan kay siya og mensahe sa iyang lubnganan. Hindi man nato na mailad ang Ginoo nga kanang tawhana nga namatay, wa gyud na magkinabuhi ba? Diya kang Kristo. So, makaingon ba pod ang ato ang mga higala nga kini si kuan saya sa buhi pag yun ni grabe gyud ni kang maayo sa matinumanon gid siya nga nangalaga diya sa Ginoo. Makaingon siya nga she finished well or he finished well. Nahuman gid niya. Ug sakto ang iyang journey o ang iyang race. Muna mga igsoon, wala mangita ang Dios og mga magtutuo nga nagsugod lang. Kay tungod kay nindot ning mga lagad tas Ginoo ba? Nga excited kay ta. Dili naman diha ang gipangita sa Ginoo nga saggo nali para bitang excited kay ta sa pagsugod lang. Pero dito sa unahan, nagtawala, nagkaluya. Ang kalibutan, gina-celebrate nila kanang ditang mga talented na mga tao. Pero ang Ginoo, gina-honor niya katong mga faithful na mga believers. Ang kalibutan, ginapakpakan nila ang kalampusan sa mga tao. Pero ang langit, naga-rejoice over katong nagalahutay sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So, nini nga kabutagon, don't simply ask God to bless your plans. Ask Him to strengthen your commitment. Amen. Lord, tabangi ko Lord, nga malikon ako ang commitment niya sa inyo. Kaya sa akin, may nga din nga, Lord, bless me, provide Lord, sa akong mga puro lang ta mga pano. Pero himuon na to karon nga, pangayo sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko Lord, nga malikon ako ang akong commitment niya na kanimo. Amen. Pangayo sa Ginoo nga, Lord, kuha ko ning mga butang nga nakapahimong babag, mga hindrances sa akong commitment nga na kanimo.
and ask Him to fix your eyes once again on Jesus. Ngayon, Lord, tabangi ako nga diha gyud ko mututok ng kanimo. Dili dining mga butangan. Because one day, the race will end. Yeah. The applause of people will fade. And titles will no longer matter. Kini atong mga titles, wala na. Usabi, wala na ni kapuslanan kung mahimo ng kung mag-end na atong journey. Kaya kini bitang mamatay ta, sa dihang iunlod na ta dito sa ilaw sa yuta. Dili naman lang si engineer atong isulod, si doktor atong isulod na. Ang i-mention na, the body. Body na wala na title. Kaya mahimo na sa mag-end atong pagkini atong mga achievements nining kalibutan na, dili man na nato na pwede biton dito unya sa maabot ng mga panahon. Dinira na sa kalibutan. Dinira na sa kalibutan nito. So, titles will no longer matter, achievements will be forgotten. Only one question will remain. Was I faithful to Jesus? Muna siya ng mga pangutana igsoon para kanato. Huwag akong mga akong pagampo alang sa matag usa kanato, mao nga inigbarog nato atubangan sa atong Ginoo, madungog nato siya nga nag-ingon, well done, good and faithful servant. Amen. Enter the joy of your masters. Nindot na mo'y nindot na mo'y madungog nato sa katapusang yugto sa atong kinabuhi. So, ato na mabasa diya sa Matthew 25-23. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Ginoo, nini nga kabuntagon o Dios, salamat kay Lord sa imong pulong na padayon nga nagpahinumdum ka namong o Dios. Tinuod Lord, nindot pamalandungon na one of these days mag-end among race o journey namon ining kalibutana. Nindot na madungog namo Lord nga ikaw musulti ka namo, well done, good and faithful servant. Yes, Lord. Enter into the joy of your master. Mao kanya mga mapagampo Lord ug mga paghangyo nga nakanimo, pwedeng tabangi kami Lord na magmalikunon Lord ang amo ang commitment nga nakanimo o Dios sa tanang yugto sa mga kinabuhi. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan, imo ang tanang dungog kalimaya in Jesus name. Amen and amen. Sa reflection lang. Awaken